Dala niyo ba? Ang bata mo pa, malabo na mata mo. Hindi mo ba nakikita dala ko na? Kumpleto ba yan? Ang hirap sa'yo, Karding eh. Kaya ka nawawalan ng kaibigan. Hindi ka marunong magtiwala sa kapwa mo. Hindi ako nanghihinaing mawalan ng kaibigan na may mga sungay at buntot. Alam mo, Karding, uhugin ka pa'y hambog ka na. Para kang may bubuga. Eto na ang parte mo. Kung nagdududa ka, bilangin mo. Kapag hindi mo sinira ang bunganga mo, pala ipapalit ko na yan. Huwag mo daanin sa init Isa ka ng ba? ulo. Baka hindi na rin kita matansya. Ikaw din ang bumaril sa kanila. Bakit ako sisihin mo? Ha? Eh, kasalanan mo naman talaga, Dante. Di ba ikaw na rin ang may ideya na huwag natin bigyan ng parte si Karding? Kaya nagwala yun. Bakit natin siya papatyan? Lookout lang siya. Amuyong lang siya. Tayo lang tatrabaho. Yan nga ang gusto ko paliwanag sa'yo, Dante. Bago natin pinasok ang pabrika, maliwanag ang usapan. Parehas ang partihan. Lahat magkakaroon. Usapan lang yun. Para hindi tayo magtalo pa. Kung meron dapat sisihin, sina Alex at Gomez din. Malalakas ang loob, pero mahihina naman ang mga tuhod. Gusto nilang paglaro si Karding, ha? Sila natin mo. Anong plano mo ngayon? Antikin ba natin si Karding? Hindi na. Kaya may kailangan sa akin. Yan na mismo lalapit natin.
sorry. It's all right. Hindi ako tutubo dito sa jeep mo. Bukod sa nakaw na, bulok pa. Kaya lang marunong ako makisama. O ito, 5,000. Ang susi. Aling Josie, baka pwede naman puntagdagan to. Huwag ka nang umirit, baka magbago pa ako ng isip. Kukuha pa ako ng mekaniko eh. Gagastos pa ako dyan para machap-chap tong jeep mo na puro kalawang. Puro bangga pa. Kaya nga iniisip ko na, ibenta na lang to ng 4 kilo eh. Ang susi, akin na. Sige. Siya nga pala, Karding. Sa susunod, pag may pagbibili ka, benta mo na lang sa iba. Kinakabahan na ako eh. Baka mamaya masabit na ako. Aha. Isara mo yung gate ko paglabas mo, ha? Aha. Si Teniente Antonio Sison ng Western Police District ang susunod nating target. Sana maging malinis ang trabaho ninyo para hindi tayo pumaltos. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo sa amin yan, Cesar. Naiinip na ako. Kailan ba natin siya babanatan? Kung nakahanda na si Roger at Danny. Okay na kami ni Roger. Ready na kami. Handa na rin yung kotse nga gamitin bukas. Hoy! Ano ba sinisilip mo dyan? Pinag-aaralan ko yung mga kapitbahay natin sa baba. Nagdududa kasi ako. Tingnan mo, 7 lalaki, 1 babae, at ang babata nila. Hindi mo naman sasabihin magkakapatid dahil hindi naman magkakamuka. Oo nga, no? Uy, sa tingin ko halos magkakasing edad lang eh. Alam ko na. Siguro mga estudyante yung mga yan. Estudyante. Napakabobo mo talaga, Desta. Kung estudyante ka ba, dito ka titira? Hindi ba dapat sa dormitoryo? At saka tingnan mo may mga baril. Kung sasabog ang ulo ni Teniente Sison bukas ng umaga, sa gabi bibiyahe tayo ng Quezon. Magre-report tayo kay Commander Beltran. Huwag na huwag kayo maghihiwalay ng magkapatid habang hindi kayo nakakarating sa eskwelahan. Opo, Daddy. Kasi, pag may nangyari sa magkapatid, ikaw mananagot sa akin, ha? Opo. Sige na. Papakabait kayo, ha? Opo. May panyo ka na ba? Opo. Yung ba mga passport ng mga bata, napaayos mo na? Hindi ba binigyan kita ng pera para paayos yung mga papeles ng mga bata? Iniisip ko kasi na baka pwede namang tapusin na muna nila yung school year na ito. Baka pwedeng sa bakasyon na kami umalis. Huwag mong panghinayangan yung pag-eskwela ng mga bata. Para ka namang di nagbabasa ng dyaryo, eh. Paano kung madamay kayo ng dahil sa akin? Kasalanan mo rin naman eh. Kung bakit kasi pagpupulis ang pinili mong profesyon. Kaya sibilyan, militar, matanda o bata, sa panahon ngayon, hindi ka na nakasisiguro kung ligtas ka. Biyerdo lang natin ang sasabing stable tayo. Lalakad na ako. Baka naiinip na si Medina eh. Base. Tiger proceeding to headquarters. Over. Nakatay, sir.
Tayo na yung sukle. Ayan. Salamat, boss. Kanding! Dito! Hindi na! May tama ka ba? May problema ka? Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Sir, sa sugal may panalo at may natatalo. Swerte lang kanina yung Karding Valencia na yun eh. Pero susunod, sir, dudubling ko na taya ko sa kanya. At pag nahagip ko siya, pati kaluluwa niya tangay ko. Medina, kung ikukumpara mo sa sugal yung nangyari sa atin kanina, nagkakamali ka. Huwag mo kalilimutan. Sa bawat tama, may tinatawag silang 3 hits. Eh, kung mabankrupt ka. Nasa dumidiscarte lang yan, sir. Alam mo, Medina, kung ako magsusukal, gusto ko 2 baraha tinatayaan ko. Para wala akong talo. Anong ibig niyo sabihin, sir? Hindi lang si Karding Valencia ang gusto kong banatan. Kundi pati ibang unggoy na sumagip sa kanya. Kasya, sir. Di maganda ang balita. Bakit? Bulilyaso ba lakad niyo? Medyo eh. Di kami nagkaroon ng pagkakataon eh. Bakit ano nangyari? Sino siya? Labas-pasok ako ng bilibid. Kung di hold up, trouble ang asunto ko. Alam ko ngayon, shoot to kill na ako. Dahil ikinumba ko lahat ng barkada ko. Baka may topa ka sa ulo kaya mo pinatay ang mga kaibigan mo. Pinagkaisaan nila ako. Dinouble cross. Ngayon, kung inaakala mo may topak ako sa ulo, bakit hindi mo ako subukan ng maihabol kita sa libing nila? Tama na yan! Kung akong tatanungin ninyo, pareho kayong sira. Isang putok lang, mabubulahaw na ang mga taga rito. Papahamak pa tayo dahil sa gagawin ninyo. Pareho kayong matapang. Ba't di na lang kayo magkasundo? Magkakatulungan pa kayo. Hindi ko nakakalimutan na utang ko ang buhay ko sa grupo nyo. Pero kung itinataboy nyo ako, aalis ako. Dali lang. Bawat isa sa amin dito may presyo sa ulo.
Paano kami makakasiguro na hindi ka maghuhudas? Hindi mo may alis sa amin na magduda. Ang totoo, may patakaran kami dito. Sino man ang makakilala sa amin, o ano man ang marinig nila tungkol sa aming kilusan, nilalagyan namin ng tingga sa ulo. Ni isang nota wala akong alam. Wala akong hilig sa musika. Hindi ako marunong kumanta. Sana totoo. Pare-pareho lang tayong wanted. Papayag akong dito ka maglungga pansamantala. Kung may papangako mong habang nandito kayo magiging pipit-bingi ka. Lalaki ako. 2 bayag. 1 dila. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Pay lang nga. Ay, ano ka ba, bastos? Nagbabasang tao eh. Akin na yan, akin na yan. Sandali lang. Bilisan mo. Meron lang akong hahanapin. Ano ba hinanap mo? Sinasabi ko na nga, be. Ricardo Valencia, alias Carding Valencia. Yung hold-upper? Oo. Parang siyong nakita ko dyan sa baba. Ha? Ang ibig mo sabihin, yung mga taong tumulong dun sa hold-upper na si Carding, mga itparo? Hindi ko matiyak. Pero yun ang suspecha ko. Elena, kailangan umalis na kayo kagad ng mga bata. Sumunod na kayo sa mama sa Amerika. Utang na loob, Elena. Alisin mo na ito pabigat sa aking mga balikat. Nahihirapan ako eh. Lagi ako nag-aalala. Ayoko mapahamak kayo. Gusto mong mawala ang pag-aalala mo sa amin. Pero hindi mo na naisip na inilipat mo naman sa akin ang pag-aalala sa'yo. Tony, alam mo namang may sakit ako. Paano kung hindi ko makayanang tanggapin ang masamang balita tungkol sa'yo? Kaya nga mas lalong dapat pumunta ka sa Amerika eh. Nandun lahat ang magagaling na doktor. Habang narito ka, walang mangyayari sa'yo. Lalo ka mag-aalala. Lagi ka mag-iisip. Alam mo namang, tuwing aalis ako ng bahay, inihaakbang ko ang aking mga paa sa hukay. Hello? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Sino to? Magtatanong lang po ako. Tungkol saan? Magkano po ba ang pabuya kung maituturo ko sa inyo si Carding Valencia? Dahil sumablay kayo kay Tiniente Season, pagpapaliban natin ng pag-akyat sa bundok. Baka mag-alala si Commander. Bakit di na tayo mapapanik ng isang tao para paalam sa kanya na abala ang misyon natin kay Tiniente? Ako na lang kasesar ang pupunta sa Quezon. Hindi pwede. Nakasign tayo kay Tiniente. Kung ganon, isa lang pala sa aming 3 ang dapat lumakad. Ako na lang. Sasamahan na kita. Si Kasesra magpapasya. Utang na, ba't dito ka pumasok? Ano magagawa ko? Huwag na tayo magtalo. Kumilos na kayo. Ayun na! Dali! Please!
dyan, ha? Nakita mo nagpuputukan dito, eh. Tessa! Tessa, nahuli na! Sino nahuli? Ayun! Tingnan mo! Si Carding Valencia! Naniniwala akong hindi mo sinasadya magkamali. Alam kong tapat ka sa ating kilusan. Commander, humingi ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong isang malaking dagok ang nangyari sa ating brigada. Tulungan niyo akong linisin ang nadungisan kong pangalan. Cesar, hindi maramot ang ating partido. Maaari mo pang gamutin ang dumudugo mong sugat. Maraming salamat, Kabeltran. Kapag nailigtas mo na si Helen at napatay mo sinasabi mo si Carding, saka ka magpasalamat. Romulo, Mander. Sancho. Quintana. Kalinawan. Pumili pa kayo ng ilan yung mga veteranong mga kasama. Bumuo kayo ng bagong brigada. Kahit nga yung mag-asawang Miguel at Testa nabigla rin Dinoble ko kasi yung reward nila Hindi nila kasi akalain na mga esparo mga yun. Akala kasi nila mga barkadahan lang ng mga adik. Akalain mo, Elena, 2 ibon sa isang putok at tinamaan ko. Kahit na isang tambak na medalya pa ibigay nila sa iyo, hindi ko makukuhang matuwa. Magtatalo na naman ba tayo? Ha? Papaisok ko ito! Una ko itong pinakasalan bago ikaw! Baka nakakalimutan mo, may sinumpaan ako! Bayan muna bago pamilya! Bayan? Bayan? Puro na lang bayan! Puro kayo mga ipokrito at ipokrita! Paano nyo ayusin ang gusot ng bayan kung sa baril at bala kayo nag-uusap?
Dapat pala napangasawa mo, pare! Ricardo Valencia. Helen Marasigan. May bista ka ngayon. Paano nangyari? Naalala ko yung pinag-usapan natin tungkol sa sugal, sir, eh. Yung bang 3 hits? Nakadalawa na si Karding. Putangina. Ano, sir? Magkikita uli kami. Hindi na hukuman ang hahatol sa kanya. Oh, bakit tayo huminto rito? Akala ko sa bandang talak pa tayo kakain. Kumukulo na yung tiyan ko eh. Baka mahal naman dito. Hindi, dati na ako kumakain dito eh. Tara na. Sigurado ka, ah. Oo.
Sir, nagpapatawag ng emergency meeting si Hepe. Tena. Kahit pala mahirap sa kinaugali ni Cesar, pinatunayan naman niya sa'yong mahal ka niya. Kung tungkol sa kilusan ng pag-uusapan, may pagmamalaki ko si Cesar. Tapat siya sa amin simulain. Kaya siguro madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ako man, biglang gumana ang loob ko sa kanya eh. Hindi ko inisip na isusugal niya ang buhay niya para mailigtas lang tayo. Oops, teka, sandali. Sana walang mangyaring masama sa kanila sa engkwentrong nangyari kanina. Bakit? Yung mga patayang nangyari, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Kanino? Ang dahil sa akin, napatay ang mga kasama mo. Dahil naman sa'yo, buhay pa rin ako. Kung di mo tinamaan yung pulis, edi todo sa sana ako ngayon. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Kung di ako nakarating sa hideout nyo, hindi kayo papahamak. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sina Danny at Roger dumampot sa'yo, kaya ka nakarating dun, hindi ba? Yun na nga eh. Iniligtas nila ako. Sila naman ang napatay. Natural lang yun sa mga taong katulad natin. Dahil nakikipagsugal tayo kay kamatayan. Ibig mo sabihin, hindi ka nangihinayin sa buhay nila? Masakit din. Lahat naman tayo darating dyan eh. Komunista ka nga. Ulol! Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno pula na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kung magsalita ka para mataas ang pinag-aralan mo. Karding, sa UP ko natutunan ng paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ang ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat baril ang sinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May bala ka bang magpresidente? Nanunokso ka ba? Huwag kang pikon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag-away. Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. At kung hindi natin ipaglalaban ang pagbabago ngayon, kailan pa? Hindi na puputi ang uwak, Karding. Hindi na mawawala ang mga buwaya sa gobyerno. Kung noon ay pula, ngayon ay dilaw, nagkaiba lang sila ng kulay. Pareho lang ang balahibo nila. Gusto mo pala maging bayani. Bakit di ka pa Barrister Mac? Para sumikat ka. Pilosopo, gusto kong malaman mo. Hindi ko inisip maging bayani. Talagang nasa puso ko lang ang pagiging makabayan. Hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hasinderong papa ko sa Quezon. Kami ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa bayan namin. Libu-libong magsasakang nagtatrabaho sa amin. Pero sa maniwala ka't hindi. Ni isa sa kanila. Wala ni sarili lupa sa paso. Alam mo, Helen, masahol ka pa sa totoong pare kung mag-sermon eh. Hindi ko tuloy naramdaman yung gutom ko sa haba ng kwento mo. Sanay na ako dyan. Pangkaraniwan lang para sa akin ang sumama sa mga hunger strike.
Ang bigat mo. Ang tindi ng dating mo sa akin. Mahirap isipin. Pamilya at ginawa sa buhay, pinagpalit mo dahil sa isang prinsipyo. Ano magagawa ko? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kung sa mata ng militar at ng gobyerno, masasama kami. Karapatan nila yun. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Maiba na nga tayo ng usapan. Paano na tayong dalawa? Meron ka pa hanggang bukas para magdesisyon. Kung makikiisa ka sa aming ipinaglalaban, isasama kita sa bundok Banahaw. Doon kami naglulungga. Pero kung hindi ka interesado, magkanya-kanya na tayo. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Karding? Karding? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sino ka? Kaya Helen, iabot mo ang kamay ko. Ika, Beltran. Sabi mo sa kanya na nasa mabuting kalagayan ng puwersa. Makakarating po ka, Costa. Nangihinayang ako sa kasama mo. Iho, bakit hindi ka tumulad kay Ambo? Dati siyang pusakal na akyat bahay sa Maynila. Ngayon, narito siya sa bundok. Nakikisa sa aming prinsipyo. Huwag mong sayangin ang katapangan mo. Gamitin mo yan para sa kaligtasan ng ating bayan. Salamat po, Commander. Minsan na akong kinumbinsi ni Helen. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung paano kayo magtatagumpay. Malakas sa militar. Wala kayong laban. Isang karangalan ang mamatay ng dahil sa bayan. Kung walang paapi, wala rin mga api. Pantad na ang masa sa mga pangako. Panahon na para baguhin ang sistema ng gobyerno. Kung kinakailangan, iaalay ko ang buhay ko, ang aking dugo. Maramdaman lang ng ating pamahalaan na tayong mga maliliit ay matagal ng uhaw na uhaw sa tunay na kalayaan. Magsigalat kayo lahat!
Carding! Restaurant, no? Kain tayo. Wala pa tayong pera. Didiskarte muna ako. Di problema yan. Ako bahala. Helen, teka muna. Teka muna. Baka sumabit tayo. Pagkain lang yan. Akala ko bahala ang bituka mo. Ba't ba natatakot ka? Anak ng patingo, hindi ako natatakot. Kaya lang hindi ko naman takbo ng pag-iisip mo. Simple lang, Carding. Gusto mo magkalaman ng tiyan mo, hindi ba? Pues, relax ka lang. Konting gimmick lang yan. Kakain tayo ng liver. Tayo na. Sir, miss, doon sa bandang dulo, bakante. Ano ang order nila? Oh, umorder ka na. Siya na hong bahala. Miss? Okay. Isang sinigang na baboy. Tsaka sweet and sour lapu-lapu. Tsaka isang atay balon-balunan. Tsaka 2 plain rice. Ano ang soft nila? Ako, Coke. Hey, sir. Siya na rin hong bahala. Coke na rin siya. Pakibilisan lang ho. Sige po. Ang dami mo namang in-order. Sana kunti lang. Paano natin babayaran yun? Kaya 20 pesos yun o 200. Pareho lang ang sentensya nung kapag nadali tayo. Relax ka lang. Sinabi ko naman sa'yo, gimmick ko to eh. Ikaw na nga bahala. Tagal naman ang order. Malaking kahihiyan to para sa departamento. Kung sa bagay yan naman ang gusto mangyari ng mga komunista eh. Guluhin ang gobyerno natin. Parang alam ko na iniisip mo, sir eh. Nag-aalala ka na baka makumbinsin ni Helen si Carding para mag-NPA. Imposible! Isang kriminal at magnanakaw at isang naniniwala sa prinsipyo. Paano sila magkakasundo? Papaano na ngayon? Tapos na tayo kumain. Kanina ka pa kwak-kwak ng kwak-kwak dyan para kang bibi. Ang kulit mo. Manood ka na nga lang. Showtime ko na ito. Teka. Huwag mo sabihin magbo-bold ka para makabayad lang tayo rito. Ulol! Kulit mo talaga. Ito na po yung cheat nyo. Magkano ba? 220 po. Oh, maliit lang pala eh. Charge mo na lang kaya dun sa ninong ko. Sino ang ninong nyo? Ayun oh, yung nakaupo dun sa dulo. Si Hal. Oo, siya nga. Alam mo, tama sabi ng ninong ko, madalas pala siya kumain dito. Oo. Tuwing weekend no, nandito si Hal. Talaga? Oo. O, edi paano? Sige ho. Edi kayo na bahala dyan. Maligo kayo ha. Syempre. Ang sarap ng pagkain nyo dito eh. Salamat ha. Pagkatapos natin dito, pupunta tayo sa aking piggery at saka poultry. Bahala na kayo pumili ng manok na gagawin fried chicken at baboy na lilitsunin. Ilan po bang baboy nyo? Marami. Siguro meron ako mga 30 barako na nangangasta at saka mga mahigit 100 na inahina kinakasta. At mga 3,000 mga biik na galing sa pinagkastahan. Yung mga biik na pag nilitsyon mo bileche. Wow, ganyan. Alin yung kastahan? Si Konsihal naman. Sinusubukan ko lang naman kung game kayo eh. Kaya naman. Excuse me ho, kasi kamusta ho? Ano ang paglilikod ko sa inyo? Waiter po ako dito. Waiter. Kasi po, yung chick po ng dalawang inaanak nyo, isama ko raw po sa inyo. Inaanak? Wala naman ako inaanak ah. Yun ang dalawang kaalis lang. Naku, karagol mong bolang. Ko lang kilala. Tapos, Mariosep, akala ko kilala niyo eh. Nagkawayan pa kayo kanina bago sila umalis. Kawayan? Pambira ka naman tao. Pag kanya kami mga politiko, kapag kami nakakita kumakaway sa amin, kinakawayan din namin dahil baka makakuha kami ng dagdag na boto. Sige na, bayaran nyo na. Kayo din naman ang may kasalanan eh. 3 na nga kaming babae dito. Nangangahoy pa kayo sa ibang mesa. Sige, babayaran ko rin. Magkano ba yan? 220 lang po. Kasi,
sorry. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya. Okay lang Nagmamadali lang po ako. Okay lang, Miss. O, kamusta naman ang wallet? Binibilang ko na nga eh. Palagi ko, okay na to. Alam mo, palagay ko, partner. Click tayong dalawa. Nakadalawang venture na tayo sa isang araw, pareho pang successful. 450. Ayos na ito. May pangapunan na. May panghotel pa. Ano? Pakirewind ka? Ano pang hotel? Pambihira ka naman talaga, oo. Matagal na kami mag-shota ni Cesar, pero ni minsan di niya ako ginalaw. Dalaga pa ako, no? Hindi importante sa akin kung dalaga ka o dala ka na. Kaya tayo nandito para magpahinga. Eh, paano nga ako matutulog? Iisa lang ang kama. Pambihira ka naman. Ilang kama ba ang gusto mo? Ang nipis-nipis sa katawan mo, ang lapad-lapad ng kama. Diyan ka matulog, dito ako mahiga. Saka kung gusto kitang rapin, kagabi pa kita ni-rape. Hindi ako manyak. Kung wala kang tiwala sa akin, bukas ang kwarto, hanapin mo yung Cesar mo at magtabi kayo matulog. Nangungumpisal ka ba? Huwag mo na akong alaskain. Napipiko na ako, ha. Mag-base ka na. Bakit ako magbibisi? Wala naman akong pupuntahan. Baka ang ibig mong sabihin na maghubad na ako dahil matutulog na ako. Parang alam mo hindi ako sanay matulog nang hindi naka-bold. Magkaiba pala tayo, eh. Kung ikaw sanay ka matulog na nakaubad, ako hindi sanay na nakaubo. Malamig yung aircon. Magkumot ka na. Kanina pa ako nakabalot ng kumot. Teka muna. Sino bang kausap mo? Ako o yung divider na nasa harap mo? Ikaw! Pilosopo! Ako ang nagpapanting na ang tenga ko, ha? Akala ko ba natatakot ka sa akin dahil lalaki ko at babae ka? Yun nga ang mali ko, eh. Takot ka pala sa babae. Huwag mo nga amunin ng pagkalalaki ko, ha? Baka mapasubo ka. Ang OA mo naman? Mr. Guni-Guni, hindi ko naisip na lalagyan niya ako ng tayo sa ulo. Huwag kang masyadong kasi siguro ka, Cesar. Ikaw na rin ang nagsabi na demonyo ang kasama niyang lalaki. Kung demonyo siya, satanas din ako. Magsusunugan kami ng bayag sa impyerno. Paano naman kayo magkikita? Hindi natin alam kung saan lupalop natin sila hanapin. Masikip lang ang daigdig para hindi kami magkita-kitang tatlo. Anong iniisip mo? Bahala ko nang umuwi ng probinsya bukas. Uuwi ka? Baka masundan ka ng mga pulis doon. Walang nakakaalam sa Maynila kung saan ang probinsya namin maliban sa unang eskwelahang pinasukan ko. Ikaw, babalikan mo ba si Cesar? Hindi ko pa alam. Wala pa akong plano sa sarili ko, eh. Delikado ako ngayon sa Maynila. Pero kung maghihiwalay na tayo bukas, okay lang. Bahala na. Pareho lang tayo. Umaasa sa bahala na. Kung mabubuhay, swerte. Kung mapapatay, malas. Ang importante sa akin ngayon, makapag-uwi ng maraming pera. Maraming pera? Magkano? Saan ka naman makakuha ng ganun karaming halaga? Sa bangko. May savings ka pala. Wala. Wala. Eh sabi mo mag-withdraw ka. Ang sabi ko, kukuha ako ng pera sa bangko. Hindi magwi-withdraw. Hold up? Paano? Eh wala ka namang baril. Bahala na nga eh. Ang mahalaga sa akin ngayon, makapag-uwi ng maraming pera para guminhawa si Itay at Inay. Delikado na nga ang buhay mo, lalantad ka pa sa panganib. Ba't di mo na lang sabihin na magpapakamatay ka? Nakahanda na ako para dyan. Para sa akin, impyerno lang ang bilangguan. Ayoko matuyo ang balat ko sa bilibid. Kaya nga nangako ko sa sarili ko.
Di ako pahuli ng buhay sa kanila. Nag-iisang anak lang ako. Ang pangarap ng magulang ko sa akin makatapos sa pag-aaral sa Maynila. Pero bigo sila. Kaya ako suswerte na plano ko bukas. Hindi nasasama ang loob nila sa akin. Helen, kung sasamahan mo ako sa amin, ikaw ang magiging pinakamagandang dahilan ko. Paano? Magsisinungaling ako. Sasabihin ko magka-class tayo sa UE. Ilalok mo ako ng magandang trabaho sa kumpanya ng papa mo. Bukod sa malaki ang sweldo, libre pa ako sa tirahan at pagkain. Kaya ako nakaipon. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Paano ako makatatanggi? Ang problema, paano mo ko pakikilala sa mga magulang mo? Imposibleng maniwala sila na wala tayong relasyon. Aartiri lang naman tayo. Lubusin na natin ang pagiging artista. Anong ibig mong sabihin? Habang nandun ka sa probinsya namin, magiging mag-asawa tayo. Titiyakin ko. Bawat bala ng baril na ito. Tatama akong lahat sa puso ni Carding. Selos na yan. Baka masira ang diskarte mo kay Carding. Kinapitan lang tayo ng malas, kaya tayo sumablay. Salo talaga ang demonyong yan. Pati kapatid ko. Idinamay. Tangina. Cesar, kapag nakaengkwentro natin si Carding, siguruhin mo lang, tatamaan mo siya sa unang putok. Baka maunahan pa kita sa kanya. Huwag mo sirain ang usapan, Quintana. Akin lang si Carding. Hindi sa kinakampihan kong grupo. Pero talagang nalalabuan ako sa inyo. Una, nalagas ang pangkat mo sa parola. Pati kapatid ni Kalinawa nayari. Buhay nga si Helen, nahuli naman siya. Pangalawa, nalagasan tayo ng harangin natin sila. Malinaw ang senaryo. Nagkalintik-lintik tayo dahil sa Carding na yan. Ang ibig ko sabihin, huwag mo naman suluhin ang galit. Alalahanin mo rin ang damdamin ng kilusan! Gaano mo siya kamahal? Hindi ko pa masabi. Ilang beses na rin niya ako niyaya magpakasal. Pero hindi ko mapayagan ang aking sarili. Kung minsan natatakot ako sa ugali niya. Kaya pala antipatiko ang dating ko sa kanya nung una kami magkita. Pag nag-aabot kami ulit, magkakatuluyan na kami. Huwag mong sabihin natatakot ka. Diyos lang ang kinakatakutan ko. Hindi namang Jesus sa pangalan niya para matakot ako. Nung minsan napigilan ko kayo, muli ko kayong aawatin. Mabalik nga pala tayo dun sa bangko pinag-uusapan natin kanina. Kung sasama ako sa'yo, paano ang partihan natin? Parehas. Miss, wag kang sisigaw, ha? Maganda ka pa naman. Baka hindi ka pakinabangan ng lalaki ang magugustuhan mo. Walang kikinis sa masama! Hold up to! Taba! Hey, dyan! Taba! Taba! Okay nga dyan! Taba! Taba! Miss, pakilagyan mo nga ng pera ito. Thank you. Miss, magabuli ka na rin.
Ayoko. Sige na. Ayoko. Baka ikaw pang paglamayan. Ayoko. Dali! Salamat. Balato ko na yan para sa'yo. Hintot. Sila na nga yan. Wala nang iba. Kung nasisiguro mo, sundan na natin sila sa Angeles. Ako lang ang hahunting sa kanila. Hindi ako papayag. Nangako tayo kay Commander. Nasama-sama tayo kahit anong mangyari. Nung una, oo. Ngayon, sariling labang ko na to. Nasisira na ba ulo mo? Oh! Huwag niyong kalimutan na ako pa rin ang pinuno ng pangkat na ito. Ang desisyon ko masusunod. Ano ba ang gusto mong mangyari? Bumalik kayo kay Commander. Sabihin ninyong hindi ako magpapakita sa kanya hanggang hindi ko dala ang ulo ni Carding Valencia. Eh, paano si Helen? Meron siyang dapat panagutan sa kilusang ito. Tama. Malaking kasalanan sa partido makisama sa isang magnanakaw. Sa halip na kumbinsin nitong makisama sa atin. Sagot ko na siya. Marami na akong tanong na nakahanda para sa kanya. Kapag nagkamali siya, 2 ulo ihaharap ko kay Cabeltran. Carding! Nay! Bigla naman yata ang dating mo. Tapos na ba ang klase mo? Pebrero pa lang ah. Nay, maano po? Kaawang ka ng Diyos, anak. Sino siya? Nay, siya po si Helen. Manong po, inay. Tay! Maano po, tay? Tay, si Helen ho. Tuloy kayo. Halika, iha. Erlinda! Erlinda! Mga Dor? Si Carding dumating na. Talaga ho? Naku, hindi ko kayo nagbibiro, mga Dor. Kitang-kita ko talaga eh. Ang dami-dami ang dala mga bag eh. Siguro pasalubong para sa iyo yun. Kung sakali ambulan mo ko Oo, mga Dor, akong bahala sa inyo. Asahan ko yun Sige ho, salamat po. Yes, nako. Opo. Totoo ba narinig ko dumating Oo, na si kuya, Carding? pupunta nga ako sa kanila. Magbibis lang ako sandali. Oh, sandali lang. Dumating na si Carding eh. Nataranta ka na kagad. Kuya naman, 1 taon ko hindi nakita si Carding. O, ito yung sandok ko. Pakihalo mo lang yung munggo pinalalambot ko. Nagtanang kayo, pero sa dami ng perang ito, imposible ako maniwala sa mga sinasabi mo. Kahit na 5 taong kang magbanat ng buto, hindi mo kikitain ng ganito kalaking halaga. Hindi niyo pa ba ako naiintindihan? Kaya po ako tumigil sa pag-aaral, malaki na pong sweldo binibigay sa akin ng papa ni Helen. Bukod po ron, libre pa ako sa lahat ng gastos. Bakit hindi mo pinaalam agad sa amin? O dili kaya sumulat ka man lang? Nang sa ganun, hindi kami nabigla ng itay mo. Gusto ko nga po maging isang sorpresa to eh. Hindi pa ba kayo nasisiyahan? Marami na tayong pera. Pwede na kayo magnegosyo. May ambisyon din ako, Carding. Kaya kita pinag-aral sa Maynila. Pero sa malinis sa paraan.
Sa bagay lang ang gusto naming malaman ng nanay mo. Na magsabi ka ng totoo. Saan talaga nanggaling ang perang ito? Karding! 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 Magandang araw ho, Mang Dolpo. Aling Dolor, nabalitaan ko kasi dumating si Karding kaya ako nagmamadali ako pumunta rito. Karding, kumusta ka? Erlinda! Sir, Sir, kumpirmado na, sir. Si Karding at si Helen Timir sa bangko sa Angeles. nakipag-coordinate na kami, sir, sa theft and robbery section ng Angeles City. Kinausap namin yung mga asset natin doon. Kukontakin tayo pag may nakusulang lead tungkol kay Karding at kay Helen. Lumiliit na ang mundo mo, Karding. Ibig mo ba samahan kita sa kanya para pagtapat natin ang totoo? Hindi naman si Erlinda ang iniisip ko eh. Si Inay. Si Itay. Ikaw. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Paninindigan kong asawa kita habang nandito ako. Ang inaalala ko lamang. Paano kung may balak na akong umalis? Pakikiusapan kita ulit. Hindi maaari. May tungkulin ako sa partido. Iambag ko sa kanila ang perang pinaghatian natin. Kung talagang mayaman ang pamilya ni Helen, kinukutuban ako na baka hindi magtagal ang relasyon nila. Siyempre, masalapi sila. Natural lang na maghanap na katapat na may pera ang mga magulang niya. Baka demanda abutin ang anak natin. Hindi ko iniisip ang kutob mo. Ang iniisip ko, ang hinala ko. Bakit? Ano ba iniisip mo? Kung magkakatotoo ang hinala ko. Baka mapatay ko ang sarili nating anak. May prinsipyo kang tao. Kaya alam kong kaya ka sumama sa akin, Mang Holda. Dahil pakiramdam ko may gusto ka sa akin. Mali ka ng pakiramdam. Baka nakalimutan mo. May Cesar na ako. Hindi mo sasayangin ang panahon mo rito kung mahal mo pa rin si Cesar. Wala ka nang gusto sa kanya. Kaya ka sumama sa akin dito. Paano si Erlinda? Gusto ko si Erlinda. Pero ikaw, mahal ko. Kakambalan natin ang panganib. Paano natin hahanapin ang bukas? Hanggang kailan natin tatakasan ang batas? Paano na ang ating kinabukasan? Sa bawat tanong, may katapat na sagot.
Kung hindi man natin alam ngayon, itanong na lang natin sa Diyos. Karinga? Cesar? Bakit? Si Cesar. Nakita ko siya sa panaginip. Huwag mo na siyang isipin. Kalimutan mo na si Cesar. Iba na ang daigdig mo ngayon. Ang kasinungalingan natin nun, totoo na ngayon. Karding. Karding. Sana hindi na matapos ang gabi nito. Ellen? Iha, anak. Inay, kayo pala. Mataas na ang araw, bumangon ka na. Nakahanda na almusal natin. Opo, susunod na ho ako. Inay. Iha? Nasaan ho ba si Karding? Karding!
Teka muna, sandali. Sandali lang. Di mo dapat pinatulan si Kuya. Kading alam mo lasing siya. Ayoko lumaban. Pinilit niya ako. Sa susunod, ako na magsasabi kay Kuya na hamunin ka niya uli. Para makaganti siya sa'yo. Kung ay nakakala mong mortal ang kasalanan ko sa'yo, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Di ako manhid. Kading, kung ang tingin mo sa babaeng yun ay mas maganda siya kaysa sa akin, wala akong magagawa. Pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo. Mas mainit ako magmahal kung ikukumpara mo sa kanya. Alam mo yan. Dahil naikama mo na ako minsan. Erlinda! Yan ang ganti ko sa'yo dahil pinaasa mo ako at sinaktan. Magsama sana kayo sa impyerno. Hindi pa tayo tapos, Kading. Ano ba itong nangyayari sa atin? Kahit saan sulok tayo mapunta. Kung hindi panganib gulo sumasalubong sa atin. Hindi naman tayo matatahimik, Kading. Kilala ko mga magulang ni Ricardo Valencia. Tango mo na sila. Para maiwasan natin pagdanat ng dugo. Gawin niyo na lahat ng paraan, Epe. Pero kung hindi niyo mapalambot ang uso ni Carding, eh wala ho tayong magagawa. Shoot to kill ang order sa kanya. Well, kung talagang mainit ang panahon, hindi natin kailangan mag-extend ng oras. Let's go! Si Carding. Bakit? Ako nagtatanong, sasagot ka lang! Parang galing sa bahay yung putok. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung ba't kailangan buhayin pa kita. Cesar! Isa ka pa! Pareho lang kayo ng kaliskis! Pareho kayo traidor! Nagkakamali ka! Huwag ka na mga atwiran! Ikaw, kung marunong ka magdasal, umpisahan mo na para makapagpaalam ka sa Diyos mo. Kung marunong ka pumatay, huwag mo nga ang gamitin mo. Kalabitin mo yung hawak mo! Iputo mo!
Pasko! Yagis mo ba mo? Si Quintana. Bus na, pasensya ko. Pati ikaw na kasama nila gusto nilang patayin. Kung ang Diyos nagpapatawad, ako hindi. Karding! Mga pulis! Karding Valencia! Helen Manasigan! 1 minuto lang ang binibigay ko sa inyo. Pag hindi kayo lumabas dyan na nakataas sa mga kamay nyo, pauula na namin kayo ng bala! Anong gagawin natin? Wala nang sitay. Wala nang sinay. Patapon na ang buhay ko. Anong ibig mo sabihin? Lalaban ako. Mamamatay ka! Handa na ako mamatay. Handa na rin akong pumatay. Paano ako? Tumakas ka. Imposible! Karding, katulad mo rin ako. Hindi ako natatakot mamatay. Pero sa pagkakataong ito, kailangan pa natin mabuhay. Tinalikuran ko prinsipyo ko para sa'yo dahil Karding, mahal kita. Mahal kita! Mahal kita! Karding! Ako si Ebe! Nakikiusap ako sa inyo! 10 segundo na lang! Huwag niyong sayangin ang buhay ninyo! Sumuko na kayo! Karding, ano na ngayon ang pasya mo? Hindi ako susuko. Patay kung patay. Hindi ako pauhuli ng buhay. Karding. Dinaramdam ko. Taba. Taba. Taba!
may lakas at may dugo ang aking kalamnan, ay hindi ako susuko kahit kailanman. Nauril ako at may damdamin na nasasaktan. Kung mali ako, yan ay di ko sadyang kagustuhan. Hanggat may lakas at may dugo ang aking kalamnan, ay hindi ako susuko kahit kailanman. Ang makikana, bakit sa tulad ko'y nagtatampo, at parating bawat akbangin ko'y nagbabago. Ang damdamin at ang isipan pag nalilito, kahit mali, kahit ano'y magagawa.